Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nalalaman natin ang relihiyon na ito ay relihiyon na nagbibigay ng iba yung pagpapahalaga sa ating mga puso. Mga puso na siyang tumatanggap ng gabay. Puso na nag-iisip. Puso na naglalaman ng iba't ibang mga damdamin. At puso na kung saan ay matatagpuan ng iba't ibang mga gawain nito. Katulad ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, at iba't iba pang mabubuti at masasamang mga gawain. Kaya dapat na makilala ng tao ang kanyang sariling puso, nang sa gayon ay malalaman niya kung ito ba ay puso na katanggap-tanggap kay Allah o puso na karapat-dapat sa parusa ni Allah sa pamagitan ng pagtigas nito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-qulubu thalathatun. Dinulot ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga puso ay maging tatlong uri, na mayroong tatlong uri ng puso. Kalbayni maftunain, ng dalawang uri ng puso na ito ay nasa pagsubok. Wa qalban najiyan, at isang puso na ligtas. Falmaftunan, at ang dalawang puso na nasa pagsubok. Al-qalbul ladhi fihi marad, ang puso na mayroong sakit. At ang sakit na ito na tinutukoy na siyang sakit ng puso, ito ay ang sakit ng kawalang pananampalataya, sakit ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtangkilik sa bid'ah, o kaya ay iba't ibang mga masasamang damdamin, lalong-lalo na laban kay Allah at sa mga mananampalataya. Sakit katulad ng inggit, katulad ng panlalamang, at pinakamasahol sa mga ito, kawalan ng pananampalataya, o kaya yung pagpapanggap ng tao na siya ay Muslim o siya ay mayroong antas ng pananampalataya na hindi naman talaga niya tunay na antas. Nifaq o pagpapanggap na mananampalataya. Ito ang pusong may sakit. Kaya nga marapat na ang tao palagi sa kanyang sarili ay magiging matapat, nang sa gayon siya mismo sa kanyang sarili ang makababatid kung siya ba ay nagtataglay ng pusong may sakit. At kung ito man ay mayroong sakit, kung siya ay magiging matapat sa kanyang sarili, ito ay kanyang magagamot insyaallah sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, madalas na pag-uusapan ng ikhlas. At ang ikhlas ay nagsisimula sa puso. Na sa pamagitan ng ikhlas, ang tao ay dalisay sa kanyang puso. At matapat, insyaallah, na magdudulot nga ang ikhlas na ito ng sidik o pagiging makatotohanan. At ang pagiging makatotohanan ng tao ang siyang magdudulot na maunawaan niya kung ang kanyang puso ba ay may sakit upang ito ay kanyang magagamot. Katulad kung paanong walang tauba para sa sino man na hindi umaamin na siya ay nagkakasala, hindi magagamot nino man ang kanyang puso na hindi niya inaamin na ito ay may sakit. Pangalawang puso na nasa pagsubok, al-qalbul ladhi fihi wal qalbul qasi. Pangalawa doon sa al-qalbul ladhi fihi marad, pangalawa rito al-qalbul qasi, ang puso na matigas. Puso na matigas na maaari nating masabi na mas matindi pa sa puso na may sakit, dahil ito na ang puso ng hayagang hindi mananampalataya. Pusong matigas na hindi tumatanggap ng gabay o kaya umaayaw sa gabay kapag ito'y dumarating sa kanya. Na kung kanina, maaring kabilang nga sa mga pusong may sakit ang mga munafik o nagpapanggap na Muslim. Subalit maaari ring napapabilang talaga sila rito sa mga pusong bato. May tangan ng pusong matitigas na hindi tumatanggap ng gabay, hindi tumatanggap ng payo, hindi tumatanggap ng pangaral, at iba't iba pang masamang katangian ng puso na ito. Subalit ang pusong ligtas insyaallah, wanaji al-qalbul mu'min al-mukhbitu ila rabbih,
ang puso ng mananampalataya na patuloy na kumikiling sa kanyang Panginoon. Naghahangad, nag-aasam sa kanyang Panginoon, nag-aasam na siya ay makatupad, makasunod sa kanyang Panginoon, naghahangad ng kaluguran ng kanyang Panginoon, at naghahangad ng pagtatagpo nila ng kanyang Panginoon sa kabilang buhay, insyaAllah. Ito ang tao na mayroong pusong ligtas. Pusong ligtas na nangangahulugan din, wahul mutmainnu ilayhi wal khadi'u lahu al-mustaslim al-munkad. Na dahil sa siya ay mayroong puso na naghahangad sa kanyang Panginoon, siya ay nagkakaroon ng puso rin na panatag, nagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala at tumatalima sa kanya. Ito ang puso na ligtas, insyaAllah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kalbun naji na ito, ang pusong ligtas, ay nakikilala rin natin bilang kalbun salim, bilang puso na salim, ayon sa kung ano ang mga pananalita na nababanggit sa Quran. Kalbun salim, salim ibig sabihin, salim na walang kapintasan, walang kapansanan, salim na mapayapa o panatag, salim na hindi nagtatangan ng masasamang mga katangian. Nakatulad ng sinabi ni Ibrahim alayhis salam doon sa Quran, nang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kasaysayan ni Ibrahim alayhis salam, na ang kanyang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mapatawad siya at ang kanyang ama. Subalit, kinikilala ni Ibrahim alayhis salam na ang tanging haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala ng matagumpay sa araw ng paghuhukom ay ang siyang may tangan ng kalbun salim. Sa kanyang sinabi, "Wala tukhzini yawma yub'athun." O Allah, huwag mo kong ipapahiya sa araw na sila ay bubuhaying muli. Ibig sabihin, hinihiling ni Ibrahim alayhis salam, siya ay naghahangad mula sa kanyang Panginoon, na dahil sa kanyang kalbun naji, puso na ligtas, siya ay naghahangad lamang sa kanyang Panginoon. At siya ay humihiling na hindi siya mapapahiya sa araw ng paghuhukom. Yawma la yanfa'u malun wala banun, sa araw na walang saysay o walang pakinabang ang yaman o ang mga anak ninuman. Nang yaman o impluwensya ninuman ay hindi makakatulong sa kanila sa araw ng paghuhukom, at gayon din ang kanyang mga anak na marami at makapangyarihan ay hindi rin makakatulong sa kanila. At ang tanging makakatulong sa iyo sa araw ng paghuhukom, insyaAllah, illa man atallaha bikalbin salim, liban na lamang sa siyang darating o haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala na may tangan na puso na salim. Puso na dalisay, puso na ligtas, at puso na naghahangad sa kanyang Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalbun salim, ito ay pusong panatag dahil sa tinataglay nitong pagiging dalisay, na wala itong nilalaman na karumihan o iba't ibang mga masima at maluming mga damdamin. Iniulat ni Auf al-Arabi rahimahullah na tinanong niya si Muhammad bin Sirin rahimahullah, sinabi niya, "Mal kalbus salim?" Ano ang puso na panatag? At sinabi ni Muhammad bin Sirin rahimahullah, "An-nasihu lillahi azza wa jalla fi khalqihi." Ang pusong panatag o ang tao na may tangan ng pusong panatag o salim, siya yung nasih, matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, ang kanyang pakikitungo sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ayon sa mga pamantayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya ay makatarungan, siya ay mahusay sa pakikitungo sa kanyang mga nilikha ni Allah ayon sa kung ano ang hinihiling ng pagkakataon.
na siya ay magiging mahusay na kung siya man ay maninindigan sa pagpapatupad ng mga karapatan ni Allah o karapatan ni numan, gagawin niya ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ang kalbun salim al-khalisu min al-awsaf ad-damima. Ang panatag na puso, ito ay ang puso na ligtas o dalisay mula sa mga katangian na kapintas-pintas. Mga katangian halimbawa ng pagiging mapagmalaki, mayabang, mainggitin at iba pa. At ang puso na ito, al-muttasafu bil awsafil jamila. At syempre ang kabaligtaran nito ay totoo. Ng kalbun salim, ito ang puso na nagtataglay ng mabubuting mga katangian. Na nagpalalim pa rito ang sinabi ni Imam Al-Jassas rahimahullah. Sinabi niya, wala yakunul kalbu saliman idha kana hukudan husudan mutakabbiran. Hindi may ituturing na kalbun salim ang anumang puso na namumuhi sa kanyang kapwa-tao, naiinggit sa kanyang kapwa-tao, o nagmamalaki o nagmamayabang sa kanyang kapwa-tao. At hindi sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, al-kalbus salim huwa alladhi sallama min ash-shirk. Pinakamahalaga na marahil na matutukoy, ang kalbun salim, ito ang puso na dalisay mula sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang pinakamahalagang katangian ng puso na dalisay, na sa pamagitan nito ay haharap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at siya insyaallah ay magiging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Nabukod pa rito, bukod sa shirk, tinukoy ni Ibnul Qayyim rahimahullah na ang kalbun salim, itong puso na hindi nagtataglay ng gil, hukod, hasad, syah, at kibir. Na ito ang puso na hindi nagtatangan ng pagkamuhi, lalong-lalo na laban sa kapwa mananampalataya, kung ito naman ay karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Gayun din, ito ay puso na hindi naiinggit, hindi ito puso na maramot, at syempre hindi ito puso na mapanlamang, at syempre hindi ito puso na mapagmalaki. At huling binanggit dito, ang kalbun salim, ito ang puso na walang hubbud dunya wa riyasya. Ang puso na panatag, ito ang puso na hindi nagmamahal sa mundo at sa anumang kinang nito. Na ibig sabihin, ang sino mang may tangan ng puso na dalisay, ng pusong panatag, hindi niya minamahal ang makamundong aspeto ng mundo na ito. Bago siya ay nabubuhay dito sa pagsasakatuparan ng dakilang layunin kung bakit tayo nilikha ni Allah, upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, at upang masubok tayo kung sino sa atin ng magiging mabuti sa ating mga gawa.